This is day 14 in the life of a college student. Papasok ulit tayo. Maaga na naman tayo papasok kasi nagpa-fluctuate pa yung mood ko. So magpa-fluctuate din kung kailan tayo papasok. Minsan maaga tayong papasok, minsan just in time. Depende yan kung anong nararamdaman ko sa araw. Ngayon naman, medyo mid lang ang pakiramdam. Hindi bad mood, hindi good mood. Yan o, naka-frown pero ngingiti. Syempre. Oh, ito na yung tricycle scene natin. Napag-isipan ko na, ibabalik ko na yung tricycle scene na yan kahit na anong repetitive. Sayang naman, para makapakita ko na rin naman kung anong nakikita ko sa day-to-day basis. Yan oh, yung resort. Tapos makikita dyan yung classic na Parisan. Dyan ako kumakain minsan. Diba? Maganda yan. Tapos ito yung Palayan. Maganda yung Palayan na yan. Sobrang daming palay. Syempre naman, Palayan nga eh. O ito, yung cafe na pagdaan mo palang nararamdaman mong umiiyak yung bulsa mo. Di ako bibisita dyan. Maganda lang dyan ay aircon. Hindi tayo papasok dyan. Ito na yung school. Ngayon naalala ko na kung bakit hindi tayo pumapasok dapat ng sobrang aga. Mauunahan natin yung may hawak na susi ng classroom. Ibig sabihin, ihintay ulit tayo. Tingnan mo, pachismis-chismis lang yan. Kasi sobrang aga, naunahan pa yung may hawak ng susi. Para naman hindi tayo masiraan ng ulo, lipat muna tayo sa CSS para maayos natin yung ating ginagawa. Yung pinagawa sa atin ni Sir 2 or 3 days ago, mini-practice natin para memorize natin yung steps from step 1 all the way to step 5. Mahirap yan. Hindi ko ma-explain kung bakit or gaano kahirap, pero sobrang hirap. The longest time na record ko para magawa yan, 5 hours 44 minutes para matapos yung lahat ng connections dyan. Kasi bawat update mo, kailangan mo i-start yung computer, kailangan mo i-boot up ulit. Dahil doon, sa loading pa lang, mauubos yung time mo. Kaya dapat maaga ka mag-start kasi pag di mo natapos yan, hindi mo i-continue. Kinabukasan, uulitin mo from the top. Kaya hindi mo yan matatapos kung late ka. Hindi mo yan matatapos kung mabagal kang gumawa. Siyempre, kailangan tutok tayo. Nakapag-record lang ako ng footage habang either naglo-loading ba yung ating ginagawa or nung tapos na. Diba? Iyan yung itsura pag tapos na yung remote desktop connection. Para sa trial, gagawa tayo ng text folder dito sa server PC natin. Yan gagawa tayo ng text folder. Sarado natin yung server computer. Buksan natin si client at nandun na, nag-pop up na yung file. Ganyan dapat mapapangiti ka talaga sa balitang ganyan. Sobrang ganda, satisfying. Imagine mo, hours mong ginawa, tapos ganon, magpa-function siya ng intended. Talagang nakaka-satisfying yan. Nagpe-pay off yung hard work. Grabe yan, talagang satisfying. O ito na, balik na tayo sa visual graphic design. Oh my god, ang hassle niyan. Sobrang hassle, grabe. Hindi ko nasabi or nasabi ko na, basta sobrang hirap. Eto, gagawa tayo ng logo ulit. Kagaya nung ginawa natin sa donut na logo na ginawa natin last time, kagaya niyan. Pero ngayon, ito yung example natin. Kasi hindi donut yung gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng soap booth or soap product. Pero dun sa product na yun, gagawa tayo ng soap logo, soap app, kung paano ka bibili ng sabon online. Hindi ko alam kung may ganyan ba talagang app o ano. Basta gagawa tayo ng design para sa imaginary na app na ganon. Ito na nga pala ang ating mga activity kay Sir. Sobrang dami. Sobrang dami niyan. Pero at least kompleto. Kasi pag nagkulang yan, ay nako, sakit ng ulo. Talagang uulit ka. Uulitin mo lahat. Kasi dapat yan interconnected. Lahat ng ginawa mo, dapat connected lahat yan. Hindi ka tapos hanggat hindi yan tapos lahat. 2 saves dapat yan. Isang PNG tapos isang Photoshop format. Sa PNG parang picture lang. Oo. Ito yung pinagawa sa atin na booth. Booth para dun sa sabon natin na shop. Ang tinawag ko sa shop natin ay Everclean. Ginawa ko siya based on wordplay. Galing sa Evergreen, di ba? Evergreen, Everclean. O, di ba? Sobrang linis kasi
Everclean, di ba? Ang ganda ng wordplay. Grabe, pinag-isipan ko talaga yung pangalan na yan habang nagde-design ako niyan eh. O eto, yung ating ginawang imaginary theoretical na kung ano app para dun sa soap shop. Grabe ha, hindi pa ako kalahating tapos dyan. Pero nakailang layers na ako. Pero kasi, ang gagawin dyan, lahat ng parts yan dapat may edit mo individual. Pag inedit mo, dapat yun lang yung magagalaw, hindi magagalaw yung ibang parts ng mismong poster or ng ka-apps. Kaya, dapat maraming tabs or layers dyan para hindi magalaw yung ibang parts. Yeah? Marami yan. Sobrang dami. Yan o, yung booth ko. Mamaya siguro, ipakita ko sa'yo lahat. O ito, ang dami yan. May directions pa yan at saka ingredients para dun sa sabon. Yan yung soap box natin. Nandiyan nakalagay yung directions kung paano gumamit ng sabon. Parang hindi marunong gumamit ng sabon Eto, ganda ng logo, kompleto. Ang ganda nga ng font na nahanap ko para dyan. Everclean mukhang professional dapat ang font. Diba? Sobrang clean. Satisfying makita. Tingnan mo nga naman, pag ganyan ba naman ang logo ng sabon, di ka ba mabibili? Siyempre, bibili ka. Malaman Halaman ng design. Siyempre, bibili ka. Malamang. Halaman, ibig sabihin, mahal. Oh, yan na. Tinapos ko na araw ko. Pero hindi ko natapos lahat ng activities ko. Hahabulin natin yan bukas ulit. Pero bukas, di ako sure kung madami ba ako makuha ang footage or not. Pero let me try my best kasi marami tayong habulin na activities. Short tayo on time. Oo, sige, tatapusin ko lahat ng matatapos ko. Hindi tayo susuko. Follow, like, and subscribe kung gusto makita day 15. Sige na, goodbye and good night. See you tomorrow.